Hi guys! Ngayon, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapagbayad sa inyong DFA passport online gamit ang GCash ngayong year 2024. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, open nyo lang yung GCash apps ninyo. Then dito, click nyo lang yung bills. Then, click government. Then, scroll nyo lang pababa. Hanapin nyo lang yung DFA passport. Click nyo yan. So, dito lagay nyo yung amount kung magkano yung passport. So, ang passport ngayon is, regular is 950 pesos. Next is the 10-digit reference number. So, dito maraming nagtataka ngayon dahil hindi sila makapagbayad ng GCash. So, dahil online or e-wallet yung pinili ninyo, so ang lalabas talaga is ganito. Maya or debit or credit card. So, dito para makapagbayad kayo gamit ang GCash apps ninyo, so kailangan ang piliin ninyo is over-the-counter payment to made at authorized payment center. So, kailangan ito na yung piliin ninyo para makapag-email si DFA ng reference number sa inyo. Dahil pag once ito yung pinili ninyo, payment, so ang lalabas dyan is yung PayMaya or Maya. Pag ito naman yung pinili ninyo, debit or credit card, pwede kayo makapagbayad gamit ang GCash basta kayo ay may Visa card kay GCash. Para naman kung paano makakuha ng debit card, Visa card kay GCash online. So, meron akong tutorial niyan. I-search nyo lang sa YouTube, how to get Visa card GCash Jubes Vlog. Lalabas na dyan yung tutorial ko. So, again, dito kailangan yung piliin ninyo is over-the-counter payment para makapagbayad kayo through GCash. Kung kaya pag magpa-appointment kayo online, ito yung piliin ninyo over-the-counter payment. And guys, ito na agad yung DFA passport appointment reference number. Ayan, so scroll nyo na ang pababa. Ito na yung reference number para makapagbayad na tayo sa ating passport appointment. So, copy lang natin yan. Long press natin yan. Then, click copy. Ayan. Ayan, nakopy na natin. So, ngayon, back to GCash apps na tayo. Then, dito sa 10-digit reference number, dito natin ipipaste yung reference number na kinopy natin kanina. Paste natin dyan. Long press nyo, then paste. Ayan, so yan na yung reference number natin kanina. Kung kaya guys, ganun yung gagawin ninyo para makapagbayad kayo sa GCash apps ninyo. Next is your 11-digit mobile number. So kung ano yung ginamit or nilagay nyo sa passport appointment ninyo na cellphone number ninyo doon, yan yung ilagay na cellphone number nyo dyan. So lagay natin, halimbawa 0976170000, ganyan. Next, your email address. So, optional lamang ito kung lagyan nyo ng email address ninyo. Pwede nyong lagyan, then pwede ding hindi. Then, dito sa protect your bills now. So, uncheck lang natin yan. Ayan, for insurance of our bill lang yan. So, ngayon, click nyo na itong next. Then, dito, check nyo yung cellphone number ninyo kung tama ba. Dito naman sa reference number, tama yan dahil kinopy-paste natin yan. So, ngayon, click nyo na itong confirm. After nyo maklik yung confirm, so, lalabas na dyan yung receipt ninyo. So, screenshot nyo na yung resibo ng payment ninyo. After ng payment nyo dito, makatanggap kayo ng email na galing kay DFA for the booking confirmation. So, yung booking confirmation na yon ipaprint ninyo para yun yung isa sa mga requirements na dadalhin ninyo pagpunta nyo ng DFA.
So, ganun lang guys. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!